Hi guys! Magkano kaya ang sahod ng quantity surveyor at civil engineer dito sa Canada? Tara, pag-usapan natin. Hello guys! Welcome to my channel again. So I'm working from home and para ma-maximize natin yung paggawa ng video kasi nahihirapan na akong gumawa ng video sa umaga at saka sa hapon kasi nga madilim na, kukunti na lang yung oras ng liwanag dito sa British Columbia. So might as well habang nag-work from home ako, maglaan ako ng time para ipakita sa inyo o ipaliwanag sa inyo kung magkano ang sahod ng isang quantity surveyor at civil engineer dito sa Canada. So tara, pag-usapan na natin yan. So, bago ang lahat, gusto kong sabihin sa inyo na meron na akong nagawang video dati tungkol sa kung paano ako nakahanap ng trabaho dito sa Canada na related sa profession ko. Ito yung video na yon. So, kung gusto niyo panoorin yung video na yon, ilalagay ko yung link sa description. So, after this video, you can go and watch that video kung saan paano ako nakahanap ng trabaho dito sa Canada. So, gusto kong ipakita sa inyo guys itong website na ito. Ito yung sa website ng Job Bank. Makikita rito kung magkano ang sinasahod ng isang particular profession dito sa buong Canada. So, kunyari, pag tinype ko itong civil engineer, makikita ko rito kung magkano yung sahod ng isang civil engineer in all the regions here in Canada. Pero since nakatira ako sa British Columbia, magpo-focus tayo sa British Columbia. Ganon din naman sa quantity surveyor. So, pag tinype ko yung quantity surveyor estimator, ipapakita ni Job Bank Canada kung magkano yung sahod ng quantity surveyor estimator sa buong Canada. And since nandito nga ako sa British Columbia, dito tayo sa British Columbia magfo-focus. So makikita natin na sa unang column, ito yung mga nasa low range. Yung sa pangalawang column, ito yung mga nasa median range. At itong pinaka-final column is nasa mga high range. Ngayon, itong low range na ito, masasabi natin, ito yung mga wala pa talagang experience or mga in training ng mga engineers o mga quantity surveyors. So, ito yung starting salary range nila na kung saan kahit wala silang experience, ito yung ibabayad sa kanila ng company na pag-a-apply nila. Ngayon, itong mga nasa median range na ito yung masasabi ko na meron ng experience, mga 5 years experience, pero wala pa sila dun sa masasabi nating mga managerial position. Kasi mga managerial position, ito yung mga nasa high range na. Sila na yung mga tinatawag nating mga professional engineers, mga PNs, or mga professional quantity surveyors. Medyo sa range na ito, meron ng mga at least 20 years experience yung mga tao, mga empleyado na nasa range na ito. So yung mga nasa median, masasabi natin na nasa range sila ng around 5 years to 15 years experience. Yung mga nasa low range, mga 5 years and below. So right now, ito yung, para magkaroon lang kayo ng idea, so makikita nyo rito kung magkano yung dapat sahurin ng isang civil engineer or ng isang quantity surveyor base sa experience ninyo. Ngayon, dako naman tayo sa experience ko. Now, ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging experience ko year by year, tapos kung magkano yung sahod na binigay sa akin as compared dun sa minimum wage na ibinibigay nung time na yon. So, nung year 2016 nga, na year na nakapunta kami dito sa Canada, nakahanap ako ng trabaho sa isang subcontractor company. So, kung isa kayong civil engineer na or isa kayong quantity surveyor, alam nyo ang kaibahan ng isang subcontractor sa general contractor or main contractor. So, mas maliit yung pasahod sa subcontractor kumpara sa general contractor kasi subcontractor, sila yung medyo maliliit na company na hinahire ng isang general contractor para matapos ang isang project. So, noong 2016 nga, nakapagtrabaho ako sa isang drywall company. So, that time, since wala akong experience, ang binigay na sahod sa akin as parang provisionary period is $18 per hour. And then after 3 months, kapag na-approve ko na meron naman akong experience, itataas nila yun sa
$20 per hour. Now, sasabihin ko sa inyo na meron na akong experience prior pa akong pumunta rito sa Canada. Kasi nga, I have worked in the Philippines and in the Middle East for more than 10 years. Pero yung mga experience na yon, pagdating nyo rito sa Canada, hindi pinapansin yon. So, back to zero yon. So, kahit sabihin mo na meron ka ng experience sa ibang bansa, pag dito sa Canada, you are still considered an experience. So, para lang makakuha ko ng experience, so makapag-start ako ng trabaho, tinanggap ko yung trabaho kahit na $18 per hour lang yung initial na bigay sa akin, tas magiging $20 per hour. And that year, noong 2016, ang minimum wage is $10.85. So, maganda na rin. On a minimum wage of $10.85, ang nakuha kong rate that time is $20 per hour. So, ang weekly ko nun is 800, ang monthly ko is 3,466, and ang yearly ko nun is nasa around 4,600 na. Now, hindi mo makukuha ng buo itong 4,600 na ito kasi gross income to. Kasi babawasan pa ito ng tax. So, yung yearly net income ko, masasabi ko na mas mababa sa 41,600. Tapos, noong 2017, tinasan ako ng boss ko ng $23 per hour. So, ang minimum wage noong 2017 is nasa around $11.35. So, doble pa rin. So, kahit hindi nagtatrabaho si Mrs. noon, sa trabaho ko lang, parang dalawang minimum wage salary ang kinikita ko kahit hindi nagtatrabaho si Mrs. noon. So, ang weekly ko noon is nasa 920, ang monthly is nasa 3,986, and ang yearly noon is nasa 47,840. Tapos, yung 2018, naging $25 ang sahod ko. Tinasan ako ng boss ko ulit. And ang minimum wage nung time na yun is nasa around $12.65. So, ang weekly ko is nasa 1,000, ang monthly ko nasa 4,333, and ang yearly ko, yearly gross income is nasa 52,000 Canadian dollars. Ngayon guys, gusto ko lang ipakita sa inyo na nung bago kami nag-Canada, ang salary ko pala sa Qatar noon is nasa 10,000 Qatari Riyal. So, pag kinonvert ko yung 10,000 Qatari Riyal, lilitaw nasa 3,800 Canadian dollars yun. And no tax. So, ang yearly salary ko nun is nasa 120,000 Qatari Riyals, which is when converted to Canadian dollars, nasa 45,600. Net yun, walang tax yun. So, masasabi ko na siguro kung kukuharin natin yung net income ko sa Canada, yung sahod ko sa Qatar, more or less, nakuha ko siya nung 2018 na. Nung sumasahod na ako ng $25 per hour sa company na pinapasukan ko noon. Kasi yung $52,000 na yearly salary ko, gross yun eh. So, mababawasan yun kapag inalis mo yung mga tax. Parang sa Pilipinas, di ba, may tax tayo. So, pag inalis mo yung mga tax, mababawasan na yun. So, magiging, naglalaro na lang yung sa 45,000. So, nung third year namin dito sa Canada, dun ko masasabi na na-match na nung sahod ko dito sa Canada yung dating kinikita ko sa Qatar. And then, since para sa akin, masyadong mabagal yung progression ng salary ko kasi pa konti-konti lang yung tinataas, nag-decide ako na maghanap ng ibang company. So from subcontractor, nakahanap ako ng trabaho sa general contractor. And yung kwento nga ng paghahanap ko ng trabaho na yan, makikita nyo sa video nito na nakalagay sa description. So noong 2019 nga, nakalipat na ako ng trabaho sa isang general contractor, which is ang company ko ngayon. And ang kaibahan ng dati kong trabaho nung subcontractor ako sa general contractor is, nung subcontractor ako, per hour ang bayad sa akin, hourly wage ang binabayad sa akin. Pero nung lumipat na ako sa general contractor, naging salary na. So, hindi na siya per hour, kundi salary na. So, ang kontratang pinirmahan ko noon is nasa 72,000 per year. So, kapag binacktrack natin yon, lilitaw na meron akong 6,000 monthly salary na ang weekly is nasa 1,384 and ang hourly is nasa $34.62. And on that year,
ang minimum wage is nasa $13.85. So, medyo malaki na yung discrepancy ng minimum wage compared sa hourly ko simula nung lumipat ako sa general contractor. And then, noong 2020, tumaas yun, naging 75,000 yearly. So, ang monthly ko is nasa 6,250. Tapos, ang weekly nasa 1,442. Ang hourly ko is nasa 36 na nun. And ang minimum wage that year is nasa $14.60. And nung 2021, tumaas na ulit yun sa 80,000 yearly ko. So, naging 6,666 ang monthly. Yung weekly ko is nasa 1,538. Ang hourly ko noon is nasa around $38 na. And ang minimum wage ko is nasa around $15.20. Now guys, ititigil ko na rito yung pagre-reveal ng salary ko. Although magkakaroon na kayo ng idea based on the natural progression of my salary kung magkano yung magiging sahod ko in 2022, 2023, and in 2024. So, masasabi ko na yung sinasahod ko ngayon, naglalaro na siya between medium range to high range. And kung makikita rin natin dito sa chart, makikita natin na mas mataas ang sinasahod ng civil engineer kumpara sa quantity surveyor. So, nasa inyo yun kung anong gusto nyo maging profession pagdating nyo rito, kung gusto nyo bang ipagpatuloy yung pagiging civil engineer nyo, or kung gusto nyo ipagpatuloy ang pagiging quantity surveyor nyo. So, magkaiba yung salary range ng civil engineer at saka ng quantity surveyor. So, ang masasabi ko lang is ang kaibahan ng subcontractor sa general contractor is nung nasa subcontractor pa ako, hourly ang trabaho ko. So, binibilang kung ilang oras ka nagtrabaho, and from that, malalaman mo kung magkano yung sahod mo. Sa general contractor naman, nagiging salary na yung sahod ko. So, meron akong fixed monthly salary kasi nga, hindi na siya nakadepende sa hours ko, kundi nakadepende na siya sa kontrata ko na monthly ang sahod ko. Although, every 15th and 30th yung pasahod sa amin, parang sa Pilipinas, naka-fix na yon. So, hindi na nagpa-fluctuate yun. Hindi na tumataas, hindi na bumababa. Unlike nung subcontractor pa ako, since nakadepende sa hourly yung sahod ko, tumataas, bumababa yung nagiging sahod ko, depende sa oras na ipinapasok ko. And ang masasabi ko rin pala na dito sa Canada, since mas mababa yung pasahod ng subcontractor sa general contractor din, marami ring klase ng variations yan o maraming categories yan. So, may mga general contractor na nakafocus sa mga commercials, like sa mga buildings, sa mga townhouse, sa mga high-rise. So, medyo mababa yung pasahod nila kumpara sa mga general contractors na nakafocus naman sa mga infrastructures. Now, pag sinabi kong infrastructures, nakafocus yung mga general contractor to sa pagpapagawa ng mga bridges, ng mga roads, ng mga tunnels, ng mga SkyTrain. So, nakikita nyo ang kaibahan ng isang general contractor na nakafocus sa mga commercial establishments and general contractor na nakafocus sa mga infrastructures. Ngayon, may kaibahan din between public companies and private companies. Although mataas yung pasahod ng mga private companies na nakafocus sa infrastructure, masasabi ko pa rin na mas mataas pa rin ang pasahod ng mga nagtatrabaho sa government. Kasi meron akong katrabaho dati na nung lumipat siya sa government, mas mataas yung pasahod na natatanggap niya kumpara nung nagtatrabaho siya sa company namin. So, mas pinili niya yung government job kasi nga mas mataas yung pasahod doon kahit na mataas na rin yung sahod na natatanggap niya sa company namin. And another thing pala, pag nasa field ka ng infrastructure, usually kasi ang isang project sa infrastructure, hindi lang iisang company ang humahawak yan. Mostly, mga dalawang companies ang humahawak niyan. And ang tawag sa kanila is joint venture project. So, isang general contractor sa company na to, at isang general contractor sa company na to, magsasanib pwersa sila para maging isang joint venture. And so sa isang project, usually, merong tatlong klase ng hire. Isang hire mula sa general contractor na to, isang hire mula sa general contractor na to, at isang hire ng joint venture or yung dalawang company na nag-combine as a joint venture. And usually,
yung mga employees na hinahire ng joint venture na to, mas mataas ang pasahod nila sa mga employees na na-hire ng mga companies na to on their own. Bakit ganon? Kasi pagdating sa mga project-based, yung mga empleyado na hinire ng company na to, pag natapos yung project, pwede silang ilipat sa ibang project ng company na to. Ganon din sa company na to. Yung mga empleyado na hinire ng company na to, pag natapos na yung project, pwede silang ilipat sa ibang project ng company na to. Pero yung hinire ng joint ventures na ito, pag natapos na yung project, wala silang paglilipatan and kailangan nilang humanap ng panibagong trabaho. So, yun yung reason kung bakit yung hire ng joint venture mas mataas kumpara sa mga hire ng individual companies na ito. So, nagkaroon ba kayo ng idea, guys? So, there you go guys. I hope nagkaroon kayo ng idea kung magkano ang sinasahod ng isang civil engineer at ng isang quantity surveyor dito sa Canada. And also, nagkaroon kayo ng idea kung ano yung salary comparison ng isang minimum wage earner sa isang professional civil engineer at professional quantity surveyor dito sa Canada. So, there you go guys. I hope kahit papano nag-enjoy kayo sa video na to at may natutunan kayo. Pasensya na kung hindi ko na-i-reveal yung mga last 3 years na sinasahod ko. I'd like to keep that private. Kasi nga, ayokong masyadong pag-usapan yung sahod dito sa Canada. Kasi alam naman natin na pagdating nyo rito sa Canada, yung salary kasi is medyo tabu na topic yan eh. Hindi masyadong pinag-uusapan yan and kahit pag tinanong mo yung mga kababayan natin regarding sa sahod nila, medyo hesitant silang ibigay yung salary nila or medyo hesitant silang i-reveal kung magkano yung sinasahod nila sa company nila. Pasensya na hindi ko in-reveal yung aking sahod the last 3 years pero magkakaroon na kayo ng idea kung magkano yun. So maraming salamat again guys. I hope nag-enjoy kayo sa video nito and if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, and click the notification bell, and drop your comment na rin kung gusto niyo mga ganitong klaseng topic regarding sa pagiging civil engineer or regarding sa pagiging quantity surveyor dito sa Canada. I hope nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod po. Bye!